Kinabukasan pagkatapos kong manganak, iniwan ko kay Gu Qingshan ang asawa ko. Ang kasulatan ng diborsyo. Nagpa siya akong dalhin ang anak namin at umalis. Para sa kanya, iniwan ko ang posisyon ko bilang profesor sa Tsinghua University. Itinago ko ang totoong pagkatao ko at sumama akong magtrabaho sa probinsya kasama niya. 5 taon kaming kasal. Buong puso akong naglaba, nagluto at ginagawa lahat para sa kanya. Parang alila, walang pagod na naglingkod. Pero 7 araw lang ang nakalipas bago ko nalaman. Ang tunay na mahal ni Gu Qingshan, simula pa noon ay ang kapatid niya. Cheers! Kain. Ay naku, Qingshan, magiging tatay ka na, tuwang-tuwa ka siguro. Nga. Hindi nyo ba alam? Hindi ko naman talaga gusto si Agihua. Pati yung bata, hindi ko naman kagustuhan yon. Sino ba hindi nakakaalam? Si Qingshan, sa puso niya si Fangfang lang talaga. Sabay silang lumaki. Matagal nang magkaibigan, 5 taon na ang nakakaraan, sabay silang pinadala sa probinsya. Natakot si Qingshan na mahirapan si Fangfang. Kaya ginawa niyang kapatid sa pagbubuni. Para lang makasama, maalagaan siya. Chen Yufang. So, ang mahal ni Gu Qingshan. Si Chen Yufang talaga simula pa noon. Qingshan, kung wala kang feelings kay Gihua, bakit mo pa siya pinakasalan? Para din kay Fangfang yon eh. Si Qingshan, ang hilig niya yung matalino. Si Gihua, hanggang high school lang ang tinapos. Pinakasalan niya lang yon para maging pangtakip, para lang may rason, na legal niyang maprotektahan si Fangfang. Tama ba, Qingshan? Hahaha. Bakit? Nakipag-anak ka pa sa kanya? Bakit na? Nga, Gu Qingshan. Kung ayaw mo talaga sakin, bakit ka pa nag-aanak sakin? Noong gabing yon, sobrang lasing ako. Napagkamalan kong si Gihua. Si Fangfang pala. Apat na taon mula nung kinasal kami. Pinilit kong subukan lahat, pero ayaw niya talaga akong lapitan. Noong nakaraang taon, isang gabi lang niya akong kinausap dahil pala sa Matulog ka na. ano na naman ang gagawin mo? Masama ang pakiramdam ni Fangfang. Maglalaga lang ako ng mainit na tubig para sa kanya. Qingshan. Qingshan. Ngayong gabi. Maganda ba ako? Kung wala kang ginagawa, labhan mo muna ang mga damit ni Fangfang. Ang dami mong nainom. Ikaw ba yan? Ang ganda mo. Gu Qingshan, yung sinasabi mong baby, si Chen Yufang pala. Grabe, tapat ka nga. Kawawa naman talaga si Gihua. Araw-araw magkasama sa isang bubong. Araw-araw nakikita si Qingshan. Paborito pa rin si Chen Yufang. Ano namang kinakaawaan mo? Mahal ni Gihua si Qingshan ang sobra-sobra. Kahit gawing pangatlo lang siya, masaya na. Siya doon. Para sakin, kasalanan niya yan sa sarili niya. Tama sila. Kasalanan ko rin to. 5 taon ng kasal. Akala ko si Gu Qingshan. Seryoso't, walang gana. Yun pala, tapat lang sa pagmamahal kay Chen Yufang.
At ako, pananggalang niya, para maprotektahan si Chen Yufang. Libreng katulong. Ngayon, magpapadiborsyo na ako sa'yo. Magandang araw, dumating na ba ang sulat ko? Congratulations, Kaye. Pwede ka nang bumalik sa syudad, pero iisa lang ang order na to. Hindi ba sasama si Ka? Gukingshan sa'yo. Personal kong desisyon yan. Ha, tama ba narinig ko? Dati nga pati pamimili ng gulay, pinapaiyak mo siya. Ang laki ng desisyong yan. Hindi mo man lang sinabi sa kanya? Dati kasi, lahat ng bagay inuuna ko siya. Dahil sa pagmamahal ko noon, nawala na ako sa sarili ko. Salamat. Walang anuman. Saan department ka? Logistics. Aba, pareho pala tayo sa logistics. Tulungan mo na ako hanggang dulo. Tulungan mo na ding buhatin ang mga libro ko. Ginawa kang tauhan ni Gukingshan sa logistics. Ikaw pa naman, espesyal na profesor ng Jinghua University. Kilala mo ba siya? Sikat yan sa logistics, guwapo. Hanggang high school lang ang tinapos. Ang lamig pa ng ugali. Baka naman napusuan mo na siya. Hindi kayo bagay. Malayo ang estado nyo. Walang mataas o mababa ang pag-ibig. Para lang sa gwapo niyang mukha. Kahit gaano pa siya kalamig, mapapainit ko din siya. Kingshan. May inihanda akong pagkain para sa'yo. Kaye, araw-araw mo akong dinadalhan ng pagkain. May gusto ka ba sa akin? Ang tagal kitang niligawan, ngayon mo lang napansin. Pakasalan mo na lang ako. Totoo ba? Pero malapit na akong ipadala sa probinsya. Handa ka bang iwan ang trabaho mo sa syudad at sumama sa akin sa hirap doon? Ako. Gusto ko. Kahit sabihin ko sa kanya, wala lang din sa kanya yon. Ano ka ba? Asawa ka niya. Malapit ka ng mga anak tapos gusto mong bumalik ng syudad. Hindi kaya siya mag-alala? Tingnan mo, papalapit na siya sa'yo. Baka naman inaalala pa rin niya ako. Kingshan, ako. Naaprubahan na ba ang balik syudad ni Fangfang? Kuya Chingshan, hindi na-approve ang application ko. Hindi ako makakabalik sa syudad. Paano pa ako makakapag-exam at makakapag-aral sa kolehiyo? Sige na, huwag kang matakot. Aayusin ko yan, ha? Yegihua, gising ka na. Kailan ka pa naging mahalaga sa mga mata ni Gukingshan? Bitawan mo ako. Ye Guihua, bakit ka nandito? Sulat ko yan, ibalik mo sa akin. Sulat mo. Ang sayo, para din kay Kuya Chingshan. At lahat ng kay Kuya Chingshan. Akin na. Isang estudyante lang ako sa high school. Hindi nga ako nakapasa sa application para sa slot. Ikaw, isang simpleng babae lang mula sa probinsya. Pero bakit ikaw pa ang nagkaroon ng order na makabalik sa syudad? Ngayon. Akin na to. Iyan ang order ko, ibalik mo sa akin. Babalik ako sa syudad kasi mag-e-exam ako para sa college entrance test. Ikaw, simpleng babae mula sa probinsya. Anong magagawa mo pagbalik sa syudad? Manatili ka na lang ng tahimik sa probinsya nyo. Ibigay mo sa akin yan. Mahilig ka talagang mangagaw. Ano?
Miss Ye. Miss Ye, ayos ka lang ba, Miss Ye? Gising ka na. Ang tindi ng pagkakasunog sa kamay mo. Buti na lang mabilis kang nadala dito. Kung hindi, baka hindi mo na magamit ang kamay mo. Sino ang nagdala sa akin dito? Sino pa nga ba? Yung taga-post na staff. Hindi ko nga akalain. Umaasa pa ako na si Gu Qingshan ang nagdala sa akin dito. Ye Gihua, magising ka nga. Huwag ka nang magpaloko sa sariling damdamin mo. Kuya Qingshan. Nang nagbuhos ako ng tubig, nasunog yung kamay ko, nagkablangga. Ang sakit talaga. Sobrang padalos ka na naman ngayon. Next time, huwag mong gagawin ulit, ha? Sige na. Kuya Qingshan, simula bata pa ako, ikaw lagi ang pinakamabait sa akin. Ngayon, si Fangfang ang nakipag-away sa'yo. Siya ang mali. Papadalhin ko siya sa'yo para humingi ng sorry. Pagkatapos nun, tapos na. Pasensya na, hindi ko dapat binuhusan ka ng mainit na tubig. Pero ikaw rin kasi ang unang nang-aasar sa'kin. Sino ba kasing nang-agaw ng transfer ko? Akin yun eh. Gusto ko lang namang kunin. Yung para sa akin lang. Sige na. Nagsorry na si Fangfang sa'yo. Huwag ka nang mag-eskandalo. Si Fangfang nga dahil binuhusan ka. Sumakit din yung palad niya, nagkablangga pa nga. Tapos na ang usapan na to. Gu Qingshan, tingnan mo naman tong kamay ko. Ganyan na nga. Yung kamay niya, konting tagihawat lang naman. Tapos sasabihin mong patas lang kami? Medyo mainitin ang ulo ni Fangfang, pero huwag ka namang ibigay mo sa kanya ang transfer, bilang kabayaran. Pagkatapos mong manganak, aalagaan kita ng 2 araw. Pero, huwag mong masyadong ikasaya yon. Basta, huwag ka lang magpapasaway pa. Pagbalik ni Fangfang sa syudad, isasama kita na manood tayo ng scene ng 2 beses. Matagal mo na ring hinihiling na samahan kita manood ng scene, di ba? Gu Qingshan, para sa'yo. Magkaanak lang ako. Saka ka magkakabait ng ilang araw sakin. Samahan mo pa ko manood ng scene. Parang utang na loob na sakin yon. Ganon ba? Huwag kang abusado. Kuya Qingshan, hindi kaya gusto niyang kunin yung transfer ko pabalik ng syudad. Akin to, di ko ibibigay. Relax ka lang, inayos ko na. Ikaw na ang may transfer. Ikaw na ang papalit sa kanya pabalik ng syudad. Sige. Gu Qingshan. Ganyan ka ba basta nagdedesisyon para sa akin? Mahina kasi katawan ni Fangfang. Estudyante pa. Hindi bagay maghirap dito sa probinsya. Salamat, Kuya Qingshan. Gu Qingshan. Si Fangfang mo, delikada. Ako, buntis sa anak mo. Ako pa ang pinapahirapan dito sa probinsya. 7 araw na lang, araw na ng pagbalik mo sa syudad. Sasamahan kita ng kuya mo noon. Oo. Gu Qingshan. 7 araw din, inaasahan kong manganganak na ako. Hindi mo man lang ako sasamahan. Pero yung transfer ko, ibibigay mo kay Chen Yufang pabalik ng syudad. Nood tayo ng scene daw. Sa panaginip mo na lang. Hello. Pwede po ba ito ang Knowledge Youth Office ng Maynila? Magre-report po ako. Yung dating kabataang pinadala sa probinsya, si Chen Yufang, pinalitan po ang slot ko pabalik ng syudad. Sana ay disiplina ang maipatupad. Aayusin namin. Makakabalik ka sa tamang oras. Sige po, makakaalis ako sa takdang panahon. Salamat, boss. Anim na araw pa. Maaari ko nang talagang iwan ang pamilya Gu. Wakas na ng malas na relasyon na ito. Anong nangyari? Kuya Qingshan, nagkaroon ako ng masamang panaginip. Please, huwag mo kong iiwan. Huwag kang mag-alala, habang buhay kitang iingatan. Mula nang nabuntis ako hanggang ngayon. Sa pinakakailangan kong alaga. Ni minsan, hindi ako ginabayan ni Gu Qingshan nung gabi, gaya ng ginagawa niya kay Chen Yufang. Gu Qingshan, hindi ka nararapat maging asawa. Mas lalo naman bilang ama. Ye Guihua.
Anong pinagkakaabalahan mo dyan? Hindi ka pa ba magtrabaho sa bukid para magkapuntos? Wala nang bigas sa bahay. Kung walang puntos, paano tayo kakain? Ikaw naman, kumpleto katawan mo. Pero 5 taon, ni minsan di nagtrabaho. Ako pa, eto buntis, ako pa ang pinapagtrabaho mo. Para mag-ipon ng puntos. Dati siguro, tanga lang ako. Pero ngayon, di na ako magsisilbi pa. Kung di ka gagawa, sino ang gagawa? Nag-aaral pa ako para makapasok sa kolehiyo. Hindi talaga ako gagawa ng ganitong bigat na trabaho. Sabi mo, di ka na magsisilbi. Ganun ba? Sige. Kukunin ko na si Kuya Chingshan, para hiwalayan ka na. Tama, yun ang gusto ko. Umiarte ka pa dyan. Akala mo, di kita kayang tapatan, no? Ye Guihua. Sasabihin ko lang sa'yo, si Kuya Chingshan, ako lang ang mahal niya. Ikaw. Pinakuha lang para magsilbi sa akin. Ikaw, ano ba talaga? May relasyon ka sa may asawa. Anong tawag dyan? Kabt, babaeng mura. Kalaguyo. Tumigil ka na. Gihwa, alam ko na ang lahat ng nangyari ngayong araw. At pagkatapos, Mali si Fangfang na sinaktan ka. Pero wag mo na rin siyang masyado sisihin. Mainitin lang kasi ulo nun, pero wala namang masamang balak. malapit na akong malaglag nung ginawa niya yon. Tapos sasabihin mo, wag ko siyang sisihin. Nung binato ka niya ng bote, nasugatan din ang kamay niya, hindi siya makapagsulat, napuputol ang pag-aaral niya. Para sa kanya, yan na ang pinakamabigat na parusa. Ikaw, Huwag kang maggalaw. Kakatapos lang mag-transfuse ng dugo kay Fangfang. anong sabi mo? Sabi ng doktor, mahina si Fangfang, anemic. Nadagdagan pa nung sinaktan ka, may dugong nawala. Kailangan talagang mag-transfuse ng dugo para lumakas. Sa atin, ikaw lang at siya ang magkamatch ng dugo. Gu Qingshan, siya ba si Chen Yufang? Ang gustong kumuha ng anak ko, hahatiin mo rin ba ang tiyan ko para ibigay sa kanya? Pwede mo bang pakalmahan ang sarili mo? Ingat ka sa bata sa tiyan mo. Alam mo rin namang anak mo yan. Ginawa mong mag-donate ng dugo ang asawang malapit ng mga anak. Tao ka pa ba talaga? Si Chen Yufang ba naman talaga ang pinaka-importanting tao sa puso mo? Ako, si Igihua, mas mababa pa sa aso sa'yo, ganun ba? Tama na. Si Fangfang, malapit na siyang bumalik para sa college entrance exam niya. Pwede mo bang intindihin naman ang sitwasyon? Huwag ka nang magdagdag ng gulo sa akin. Lumayas ka, umalis ka na ngayon din dito. Bahala ka na sa sarili mong pagpapahinga. Okay lang. 2 araw na lang. Makakapagsimula na ulit ako ng panibagong buhay. Ano? Ang slot ni Xiao Yezi pabalik sa lungsod. Kinuha na ng iba, ayon sa ulat at pagkumpirma, ang slot ni Ye Guihua ay pinalitan nga ni Chen Yufang. At ayon sa mapagkakatiwalaang balita, nahihirapan si Ye Guihua sa probinsya at inuupak-upakan lang dun. Noong panahon na sinabi niyang pipiliin niya ang pag-ibig, pinaubaya ko siya. Kung si Gu Qingshan na walang hiya, hindi kayang bigyan siya ng ligaya, ako na mismo ang hahanap sa kanya ngayon. Kuya Chingshan, palagi mo akong sinasamahan. Hindi ba magagalit si ate at maghihiwalay kayo? Paano mangyayari yon? Si Egihua mahal na mahal ako. Hindi siya mabubuhay nang wala ako. Kung nagtatampo siya, hayaan mo siya. Wala akong oras para suyuin siya. Malapit ka na mag-college entrance exam. Ikaw dapat ang unahin mo. Tara. Ito ang pinadala ni na mama at papa ko. Pamparecover ng katawan ko matapos manganak, pulang asukal at malt milk powder. Bakit napunta ito dito? Mahina kasi ang katawan ni Fangfang. Kailangan niyang magpalakas. Hindi ka pa naman ng anak, diba? Para kay Fangfang yan. Gu Qingshan, nakakahiya ka na. Yegihua, bakit ang selosa mo? Akin to, walang pwedeng gumamit ng walang pahintulot ko. Ate, malapit na akong mag-college entrance exam. Ngayon ang panahong, kailangan ko ng pampalakas. Pakiusap, pwede bang ikaw na ang mag-adjust para sa lahat? Ay, Akin yan. Qingshan,
Pakiusap, dalhin mo akong ospital. Ye Gihua, alam mo bang mali ka? Yung pampalakas na yan para kay Fangfang, humingi ka ng tawad sa kanya, itatayo na kita pagkatapos. Gu Qingshan, gusto mo ba talagang may mamatay na mag-ina dito? Ang sakit. Pupunta ako sa kabilang bahay kay Tio Wang para manghiram ng tri-bike. Ay nako, Qingshan kuya, ang sakit ng ulo ko. Parang nangingitim ang paningin ko. Baka bumaba ang asukal ko. Ano? Dadalhin kita sa ospital. Qingshan, hindi na talaga ako makikipag-agawan sa kanya. Para na talaga wala akong pakialam sa mga bagay na gusto niya. Bilis. Pakiusap, iligtas mo ang anak natin. Isa lang ang pwedeng isakay ng sira kong kotse na to. Sino ba talaga ang dapat kong isakay? Bilisan mo, kapag hindi tayo umalis, parehong mapapahamak. Qingshan. Bilis. Halika. Ay nako, Qingshan kuya. Ang sakit talaga ng ulo ko. Mamamatay na ba ako? Tito Wang, bilis na. Gihua, malakas ang katawan mo. Tiyaga lang, babalikan agad kita. Baka hindi ko na siya mahal. Sa mga ginagawa niya sa akin ngayon, hindi na rin ako nasasaktan. Gu Qingshan. Mula ngayon, hindi na kita kakausapin tungkol sa buhay o kamatayan ko. Pati buhay o kamatayan ng anak natin, hindi mo na rin problema yun. Kung magkakaroon man ng susunod na buhay, mas mabuti pa siguro na hindi na talaga tayo magkita. Anak! 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 Anak ko! Xiao Yezi. Relax ka lang, walang nangyaring masama sa anak mo. Inaalagaan siya ng nurse ngayon. Hesheng! Ikaw ang nagligtas sa akin. Oo. Si Kapitan Lin agad-agad nagpunta. Nang malaman ng sitwasyon mo, buti na lang at dumating siya sa tamang oras. Kung hindi, baka napahamak ang anak mo. Huwag mo na isipin yan. Guihua, alam ko nag-apply ka na ng transfer pabalik ng syudad. Pagkatapos ng confinement mo, uwi na tayong dalawa sa Jing City. Hindi. Umalis na tayo ngayon din. Kakakapanganak mo lang. Mahina pa katawan mo. Ayos lang. Ayoko nang manatili pa kahit saglit. Sa bahay na nakakainis na iyon. Nakakainis na Go Qingshan. Pati si Xiao Yezi na damay niya. Sige. Ihanda agad ang sasakyan. Opo. Sandali lang. Kasamahan. Pakiusap, pumunta ka muna sa bahay ng mga gu. Kuninin mo lahat ng mga dinala kong gamit. Bisikleta. Sewing machine. At, yung dresser ko, full-length mirror ko. Lahat yon akin. Walang dapat maiwan kahit isa. Sige. Oo. Qingshan kuya, ang pait ng gamot na to. Sa akin mo ipahipan, hindi na masyadong mapait. Sige na, mahina katawan mo. Uminom ka ng gamot ng maayos. Halika. HMMPH. Tama na sigurong tapusin na. Ang walang saysay na. Kasal na to. By the way, Qingshan kuya, kumusta na si ate? Ayos lang ba siya? Baka naman talaga nawala ang baby niya. Nang balikan ko siya, wala na siya roon. Ang naiwan lang. Puro dugong nagkalat. Grabe, dugo. Mukhang totoong ang nawala na ang baby. Siguro nga. Qingshan kuya, kasalanan ko talaga. Kung hindi lang ako may sakit, hindi sana nawala ang baby mo. Sa akin kasalanan lahat. Wala kang kasalanan dito. Si Gihua ang may gawa niyan. Siya na nga nagdadalang tao. Nakikipag-away pa sa'yo. Ay, saka. Ayoko rin naman talaga ng batang yon. Wala na, wala na. Gu Qingshan. Ang lamig ng puso mo. Nawala na ang anak mo. Siguradong galit na galit si ate. Hindi ko na tuloy alam kung uuwi pa ako. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, walang magtatangkang apihin ka. Hindi ba siya magpapa-divorce sa'yo? Hindi, sobrang mahal ako ni Gihua.
Kahit bumagsak pa ang langit, hindi niya ako hiwalayan. Siguro magtatampo lang siya. Pero pagkatapos mong makauwi ng maayos, dadalhin ko siya para bumili ng tela. Tatahiin ko siya ng bagong damit para bumawi ng maayos. Gu Qingshan, akala mo ba, regalo ang paghingi mo ng tawad? Dati, siguro matutuwa pa ako sa ganun. Pero ngayon, wala nang halaga para sa akin ang tawad mo. Matagal na kitang hindi mahal. Huwag kang umasa na masasaktan mo pa kami ng anak ko. Ye Gihua. Qingshan kuya, anong gagawin natin? Totoo bang, magpapadivorce na si ate sayo? Imposible yan. Dahil sa akin, pinabayaan niya ang trabaho niya. Sa bahay, anong sabihin ko, sinusunod niya. Imposibleng hiwalayan niya ako. Ye Gihua talaga. Ginawa mo na namang, palusot yan, paalis-alis kang parang gusto pero ayaw. Iniwan lang ang papel na kasunduan, pag-aasahan na akong batiin mo. Managinip ka na lang. Ngayong bumalik ka, kahit magmakaawa ka pa sa harap ko, hindi na kita mapapatawad. Oo nga, masyadong pabaya si ate. Ang anak na nga nawala, di pa nagpapadivorce pa. Hayaan na siya. Bukas pa uwi ka na, mamaya, maghanda na tayo. Oo, Tara. Paalam, Gu Qingshan. Paalam, 5 taon ko. Huwag ka na munang mag-isip ng iba pagbalik natin. Alagaan mo muna sarili mo, ang putla-putla mo. Na ngayon. Sa tagal mong kasama si Gu Qingshan, nakalimutan mo na yata kung anong pakiramdam na may nag-aalala sa'yo. Tama ka. Kailangan iwanan ang mga mali para matagpuan ang tama. Ako, si Gihua. Karapat-dapat mabuhay ng mas maganda. Kasamahan, paandarin mo na ang sasakyan. Sige. Gihua, nasaan na siya? Ngayon, pati pagkain hindi na ipagluluto, ganun ba? Uy, nandito ka na. May malamig na tubig na pinakuluan dito. Uminom ka muna para mawala ang pagod mo. Malapit na maluto ang pagkain, sandali lang. Ay. May malamig na tubig na pinakuluan dito. Uminom ka muna para mawala ang pagod mo. Qingshan, kuya, si ate talaga wala sa bahay. Nagdadabog pa rin parang naloloka na yata. Aba, divorce papers na naman, tapos alis pa ng bahay. Hayaan mo na siya. Hindi pa tatagal ng 1 araw. Sigurado babalik din siya para humingi ng tawad. Qingshan, bukas, pwede mo ba akong samahan manood ng scene? Wala akong oras. Kailangan ko pumunta ng syudad bukas. Sasamahan ko si Fangfang pumili ng damit. Araw-araw na lang kayong magkasama. Bukas birthday ko. Hindi mo lang ba talaga ako masamahan kahit minsan? Kung hindi ka pumayag, aalis ako ng bahay. Tingnan lang natin kung mahanap mo pa ako. Qingshan. Qingshan, hindi ko sana dapat ginawa yung pag-alis ng bahay. Pero sobrang galit din ako. Batiin mo naman ako kahit isang beses nang masaya akong kaarawan. Masaya kang kaarawan. Alam ko na, may puwang pa rin pala ko sa puso mo. Nagluto ako ng pansit pang long life. Sabay na tayong kumain. Bakit parang may kulang? Dito sa bahay na to. Ay naku Qingshan, kuya, kalimutan mo muna si Ye Guihua. Tara na sa opisina ng mga kabataan. Ayusin mo muna yung papeles ko pa uwi ng syudad. Ay oo nga. Mas importante ang kailangan mo. Tara na. Magandang araw po. Nandito ako para kay Chen Yufang, para ayusin ang papeles pa uwi ng syudad. Opo. Opo. Shen Yufang. Wala ang pangalan niya sa listahan dito. Paano mangyayari yon?
Pakicheck po ulit ng mabuti, kaibigan. 7 araw na ang nakalipas. Na-receive ko na yung abiso. Sige po. Ah. Ikaw pala yung sinasabing, gumamit ng pangalan ng iba para makauwi ng syudad. Si Chen Yufang, umuwi ka na lang. Hindi mo na kailangan pumunta rito. May nag-report na sayo, na ginamit mo ang kota ng ibang tao para makauwi ng syudad. At saka, yung kota mo, ibinalik na sa orihinal na may-ari. Kanina pa lang, naayos na nila ang papeles nila. Ano? Sigurado si Ye Guihua, yung babaeng iyon ang nag-report. Talagang umalis na si Agihua, hindi siya nagtampo lang. Kuya Chingshan, wala na akong permit pabalik sa syudad. Ikaw, iniintindi mo pa si Ye Guihua, 1 buwan na lang, mag-e-exam na ako sa kolehiyo. Di na ako makakauwi sa syudad, paano pa kukuha ng entrance exam sa kolehiyo? Pinipilit niya akong magsakripisyo ng sobra. Gihua, hindi niya naman sinadya. Kuya Chingshan, ano bang ibig mong sabihin? Nung andito pa siya, di mo man lang siya pinagtanggol. Ngayon, umalis na siya, pinagtatanggol mo pa rin siya. Talaga bang, nagkakagusto ka na kay Ye Guihua? Ako. Yung permit pabalik ng syudad siya pa rin ang mag-aasikaso. Pati pang matrikula sa kolehiyo, sa kanya pa rin manggagaling. Kailangan ko talagang, mahuli ang loob niya. Fang. Kuya Chingshan, sa totoo lang, mabuti na ring umalis na si ate. Alam ko, nitong mga taon, sa puso mo, ako lang naman. Ngayon, natanggal na yung sagabal na si Ye Guihua. Sa bahay natin, tayong dalawa na lang. Kaya kailangan mo na akong mahalin ng mabuti. Ibig mo bang sabihin, pumapayag ka na ba? Kuya Chingshan, kaming dalawa, hindi na kailangang ay detalye lahat, kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin. Yun na yun. Sige, basta gusto mo rin. Buong buhay ko, para lang sa'yo ako magiging mabuti. HMM. Alam ko na, Kuya Chingshan, ikaw lang ang pinakamabait sa akin. Umuwi na tayo. Umalis na si Agihua. Proactive si Fang, sinabing, gusto niyang makasama ako, dapat masaya ako, pero bakit? Parang may kulang sa puso ko. Para bang, may nawawala na napakahalaga. Siguro, ilusyon lang ito. Si Fang ang pinakamahal ko, ngayon, natupad na pangarap ko. Kailangan kong, maging tapat kay Fang. Ah. Ano yun? Kuya Chingshan, yung dresser at salamin ko sa kwarto, nawala na lahat. Akala ko tuloy, may kulang sa bahay. Pati sewing machine, wala na. Yung kabinet, nawala din. Siguradong si Ye Guihua, yung babaeng iyon ang nagdala ng gamit palabas. Mga gamit na yan, sa kanya galing yan, daong niya dito. Nung kinasal siya, pero pag nang asawa na, dapat sa pamilya ng lalaki na yun sino ba naman ang bumabawi pagkatapos ikasal? Ngayon, sa kwarto, 1 bulok na mesa na lang ang natira, tsaka ilang sirang upuan. Paano tayo mabubuhay ng ganito? Kuya Chingshan, ibalik mo si Ye Guihua dito. Ngayon, sa kwarto, 1 bulok na mesa na lang ang natira, tapos ilang upuan na kulang ng paa. Hindi na pwedeng ganito ang buhay natin. Yung tao, balik man o hindi, okay lang, pero yung permit pabalik, pati lahat ng gamit pang dalawian, ibalik lahat sa atin. Sige na, bilisin mo, sige. CJ. Ay. Bakit nandito ka pa? Pag di ka pa umalis, di ka naaabot. Fang, tulungan mo muna akong tumayo. Parang napilayan yung paa ko. Patay. Hindi na talaga aabot. Anong nangyari sa kamay mo? Napilas habang nagtatrabaho. Sa susunod, huwag ka masyadong magpakasipag sa trabaho. Nakakabahala talaga. Wala na permit ko pabalik. Pati bahay natin, halos ubos na gamit. Sumama pa ako sa'yo. Ano pa silbi ko? Fang, sumama ka lang ba sa akin dahil sa mga bagay na yan? Kuya Chingshan.
hindi yun ang ibig kong sabihin. Kasi, natatakot lang ako na ubusin ni Ye Guihua yung gamit sa bahay. Baka mahirapan tayo mamuhay. Sabi mo dati, kahit saan pa tayo magsimula, sisiguraduhin mong maginhawa ang buhay ko. Relax ka lang. Hindi ko hahayaang maghirap ka. Kung ganun, hanapan mo na ako ngayon ng gagawa ng bagong dresser, at bagong salamin sa kwarto. Ngayon kasi, Fang. Ngayon na wala na si Gihua, ako na lang ang nagtatrabaho. Yung magpapa-joiner. Pwede bang sa susunod na lang yan? Hay nako, ayoko, gusto ko ngayon na. Wala akong salamin para sukatin ang bagong damit ko. Kuya Chingshan, ako na ang girlfriend mo. Dapat special treatment ako sa'yo. Ano man ang gusto ko, dapat binibigay mo. Baka hindi mo na talaga ako gusto. Kung hindi mo na ako gusto, aalis na lang ako. Hoy, sandali. Fine. Bukas, magpapa-joiner agad ako dito. Salamat Kuya Chingshan. Alam ko talaga, ikaw ang pinakamahalaga para sa akin. Yung dresser, dapat dito ilalagay. Boss, Gusto ko ng isang dresser, 2 malaking cabinet, isang aparador na may 5 drawer, pati isang malaki na salamin para sa damit. Fang, di ba nag-usap na tayo, isang salamin at isang dresser lang inan? Simula nung kinuha ni Ye Guihua yung mga gamit, dapat magpalit tayo ng bago. Paano ba naman magkasya yun? Kuya Chingshan, di ba ikaw ang pinakamagaling mag-spoil sa akin? Bakit hindi mo na kaya ipagkaloob yan? Sige na. At tama pala, boss, yung mga gamit, gusto ko puro dekalidad, lahat gawa sa mahal na kahoy. Huwag mong gawing bulok boss. Mahal na kahoy. Ganyan yung ginagamit ng taga-syudad. Mahal yun ha. Hala, taga-syudad nga ako. Ayoko maghirap. Kung gusto ko, gawin mo. Joiner ka lang, dami mong tanong. Saka Kuya Chingshan, sigurado, bibilhin mo naman lahat para sa akin. Tama ba? Ang hirap naman ng kondisyon dito. Baka sa susunod, pagdaanan natin ang daming pagsubok. Ayos lang, basta makasama lang kita. Kahit gaano pa kahirap, hindi ako matatakot. Saka, di ba nga, may dala pa akong gamit. May kabinet, platera, at makina panahi akong dala. Lahat ng kailangan natin, magkakaroon tayo. Chingshan Kuya. Chingshan Kuya. Tama naman yung sinabi ko, di ba? Ikaw ang pinakamaalaga sa akin. Kung ano man ang gusto ko, binibili mo naman agad para sa akin. Kahit yung mga bituin sa langit, pipilitin mong kunin para sa akin. Manong, gawin na lang natin tulad ng sinabi niya. Ay, alam ko na, ikaw talaga ang pinakamaalaga sa akin, Chingshan Kuya. Gusto ko pa kumain ng ice cream sa Dongfeng Ice Cream Shop sa bayan. Bilhan mo naman ako. CJ, Yung ice cream sa tindahan na yon sa bayan. Pwede kang maghintay ng 4 o 5 oras sa pila. Araw-araw may limit lang yung paninda nila. Kahit mapagod ka na sa katayo, minsan di mo pa rin makuha. Ate, ang bait ng boyfriend mo sa'yo Anong boyfriend? Kuya ko yan. ayoko na. Masakit pa rin yung binti ko ngayon. Di ko talaga kaya. Ayoko. Gusto ko talaga ngayon kumain. Pinanggako mo sa akin. Wala nang ang slot pabalik sa syudad. Tas ni isang ice cream hindi mo. Mabili para sa akin. Tapos sinasabi mong mahal mo ako. Lahat sinungaling lang pala. HMMPH. Chen Yufang. CJ, ako na ang bibili. Salamat, Chingshan Kuya. Alam ko naman talagang ikaw ang pinakabait sa akin. Nakuha ko na rin si Fangfang tulad ng gusto ko. Pero bakit? Hindi naman ako masaya na gaya ng inakala ko. Bagkus, pakiramdam ko sobrang pagod at sobrang lungkot ko. Bilisan mo naman maglakad. HMM. Ang pangit naman ng lasa. 2 oras akong pumila para lang makabili niyan. Tapos itatapon mo lang. Hindi masarap Hindi mo ako pwedeng pilitin kumain nito. Umuwi na lang tayo. Ikaw na magluto para sa akin. Gusto ko ng pato sa dinner mamaya. Ito. Para sa akin ba to?
Galing to sa Coop Store. Hindi naman mahilig si Fangfang kumain nito. Ang tamis. Hindi pa ako nakatikim ng ganitong kasarap na candy. Eh di ba tunaw lang naman na mouth candy yan? Para ngayon lang lumabas ng probinsya, ah. Basta galing sa'yo, yan na talaga ang pinakamasarap. Qingshan kuya, narinig mo ba nung sinabi kong gusto ko ng pato? Narinig ko. Sobrang nakakapagod pala talaga. Mahalin ang isang tao ng buong buo. Bilisan mo na. Fangfang. Sumasakit na naman yung injury ko sa hita. Kailangan ko munang pumunta sa health center. Pwede ba? Sige, ikaw muna. Pwede ba? Samahan mo ako. Fangfang, narinig ko, si Qingshan kuya, gagawa daw siya ng isang set ng mga kasangkapang gawa sa Wangwali Wood para sa'yo. Hindi biro ang halaga nun, ang bait talaga niya sa'yo. Gusto ka nga niya eh, syempre kung anong gusto ko, binibigay niya lang. Ngayong umalis na yung sagabal, si Ye Guihua, mukhang may mangyayari na sa inyo. Ang landi mo naman. Mag-aaral pa ako sa kolehiyo no, kahit nagwapo si Kuya Qingshan, at mabait siya sa akin. Pero sa totoo lang, hanggang high school lang natapos niya, isang prom-D lang siya, hindi siya bagay sa akin, kung hindi lang talaga dahil, sa kota niya pabalik ng Maynila, at utu-uto pa, inuutusan din niya si Ye Guihua na alagaan ako, hindi ko nga siya pinapansin dati. Tama naman Fangfang, ang galing mo kaya, pagbalik mo sa Maynila, kung sinong gusto mo, makakahanap ka. Sino yan? Sino kaya yan? Sino yan Fangfang? Wala yata, siguro narinig ko lang. Huwag mong buksan ang ilaw, may sasabihin ako sa'yo. Kuya Qingshan, nagulat mo ako. Ano yun? Fangfang, matagal na tayong magkaibigan. Bata pa lang tayo, binibigay ko na lahat ng gusto mo. Kahit buwan pa yan sa langit, gagawan ko ng paraan maibigay lang sa'yo. Alam mo ba talaga ang nararamdaman ko? Kuya Qingshan, alam ko namang mabait ka sa akin, syempre gets ko yun. Pakakasal na tayo. Ano raw? Ano raw ang sinabi mo? Fangfang, pakasalan mo na ako. Kahit high school lang ang natapos ko. Pero may lakas naman ako. Marunong din ako sa trabaho. Ngayon na umalis na si Guihua. Maluwag na bahay. Ikaw na lang ang meron ako. Magsimula tayo. Ng sarili nating, maliit na masayang tahanan. Pwede ba? Ang ibig mong sabihin, gusto mong habang buhay, dito sa liblib na lugar na to, kasama ka. Kuya Qingshan. Paano ka naging ganyan mag-isip? Kung ganon. Huwag na lang tayong magsama dito. Umalis na si Guihua. Isang lalaki, isang babae, magsama sa bahay. Mapapag-usapan pa tayo ng iba. Simula bukas, lumipat ka na. Pinapaalis na yata ako niya. Hindi pwede, wala siya. Paano na ang kota ko pabalik ng Maynila at yung pangmatrikula ko sa kolehiyo? Kuya Qingshan, hindi naman ako natatakot sa chismis. Busy ka sa trabaho. Nandito pa ako para alagaan ka. Ayos naman di ba? Aalagaan mo ako. Ganito na nga pilay ko. Inalagaan mo ba ako kahit minsan? Nag-aaral lang naman kasi ako para sa exam. Masakit pa ba ang paa mo? Fangfang. Mahal mo ba talaga ako o hindi? Oo naman. Bakit ayaw mong magpakasal sa akin? Ayoko lang mag-asawa ng maaga. Ganun ba? Sa tingin ko. Feeling mo di mo ako ka-level ano? Sino yan? Narinig mo lahat.
Narinig ko lahat. Alam ko naman na tingin mo wala akong kwenta. Alam ko, from bilang tingin mo sa akin. Alam ko din, nandito ka lang kasi, may kailangan ka sa akin. Kuya Chingshan, pakinggan mo muna ako. Tungkol sa kwota para bumalik ng Maynila, naipasa na ang papel mo, 10 taon kang di makakakuha ng transfer papunta Maynila. Dalawa ang pwede mo pagpilian. Una, pakasal ka sa akin. At dito tayo sa probinsya. Pangalawa, lumipat ka. At maghanap buhay ka mag-isa. Ayoko. Ayoko ng habang buhay dito. Sa lugar na to kasama ka. Kuya Chingshan, meron ka namang kota pabalik di ba? Ibigay mo na lang yung kota mo. Makakabalik na ako nun. Alam mo ba ang sinasabi mo? Gu Chingshan. Hindi mo ba sinabi, ako ang pinakapaborito mo? Hindi ba pinanggako mo, lahat ng gusto ko, ibibigay mo? Ngayon, kahit kota pabalik, ayaw mong ibigay. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Kaya handa akong gawin lahat para sa'yo. Kahit alam kong, ginagamit mo lang ako. Umaasa pa, rin ako. Pero mali, pala ako. Hindi talaga kita kayang baguhin. Kung ganon, palalayain na kita. Kuya Chingshan, nadala lang ako. Hindi pa ako sanay sa sitwasyon natin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Lahat kakayanin ko. Bukod lang dito. Tapos na tayo. Saan ka pupunta? Mag-impake na ako, babalik na sa Maynila. Wala kang kota pabalik. Paano ka uuwi? Yung kwota ko pabalik, nakuha ko na kahapon pa. Ang plano ko talaga, kahit kunting totoo lang, naramdaman mo para sakin. Ibibigay ko na sana sa'yo. Pero mali ako. Ano? Ibig mong sabihin may kota ka na pabalik. Ibig mong sabihin, iiwan mo na lang ako dito sa probinsya. Gusto mo nang balikan si Yegwei Huano. Na-inlove ka na ba sa kanya? Babalikan ko si Egihua. Hindi rin ako makikipag-divorce sa kanya. Kung gusto ko ba siya o hindi, hindi ko sigurado. Pero habang wala siya, hindi ako sanay. Nakasanayan ko nandyan lang siya. Pipilitin ko siyang balikan. At magsimula ulit kami. Gu Chingshan, anong karapatan mong isipin? Na magkakabalikan pa kayo ni Yegwei Hua. Ayaw ka na nga niya. Hindi pwede, nagtampo lang siya. Mahal niya ako, basta pinuntahan ko siya. Babalik siya sa akin. Gu Chingshan, naalala mo ba? Dahil sa akin, anong mga kasalanan ang nagawa mo sa kanya? Halika. Kuya Chingshan, ang asim nitong orange. Gusto ko ng matamis na orange doon sa likod ng bundok. Pakiusap kay ate na pitasan mo ako. Grabe, umuulan na ng niebe. Hindi na kaya ng katawan ko na umakyat ng bundok. Chingshan kuya. Hindi ba't para lang pumitas ng ilang kahel yan? Ako, kakabuntis ko lang, ang arte ko na agad. Sige, punta na. Sinampal ko siya, minura ko siya. Hindi mo pa ako pinagalitan. Kundi kinuha mo pa ng maraming dugo sa kanya. Gu Qingshan, kung siya ba si Chen Yufang, gusto niya yung anak ko. Ikaw din ba mismo tatagain mo ang tiyan ko para ibigay sa kanya? Bakit ko nagawa? Ang dami kong kalokohan. Gu Chingshan. Hindi mo man lang tinrato si Yegwei Hua bilang tao. Bakit mo iniisip? Nababalik pa ang loob niya sa'yo. Pwede akong humingi ng sorry. Basta mag-sorry ako, sigurado akong patatawarin niya ako. Ha. Sorry daw. Gu Chingshan. Ikaw ang pumatay sa sarili niyong anak. Anong karapatan mong malulutas lahat? Sa isang sorry lang kay Yegwei Hua. Qingshan. Simula ngayon, hinding-hindi ko na siya kakalabanin sa kahit ano. Bilisan mo, pakiusap, iligtas mo ang anak natin. Gu Chingshan, sumuko ka na. Sa paningin ni Yegwei Hua ngayon, isa ka lang talagang mamamatay tao.
Layuan mo ako, umalis ka. Qingshan kuya. Totohanan mo bang pinaalis mo ako? Kung ganito mo ako kamuhian, bakit ko papipilitin sarili ko? Gagawin ko ang gusto mo. Palalayain na kita. Pupuntahan ko si Gihwa at ibabalik siya. Magsisimula kami ulit. Gu Qingshan. Nung nandito pa si Ye Guihua, lagi mo akong kinikilingan. Ngayon na umalis na siya. Nagkukunwari ka na namang malungkot. Katulad mo, napabago-bago ang isip sa babae. Karapat-dapat lang na huwag makahanap ng tunay na pag-ibig. Xiao Yezi, ano ang tinitingnan mo? Ha? Sulat mula sa Jinhua University. Alam nilang bumalik ako. Kaya gusto nila akong imbitahan para pamunuan ang paggawa ng exam para sa college entrance ngayong taon. Noon ikaw, dahil importante ka sa bansa bilang talentado sa physics, pagbalik mo mula sa pag-aaral sa abroad, agad kang inimbitahan ng Jinhua University. Kung hindi lang dahil kay Gu Qingshan na yan, matagal ka nang naging profesor sa Tsinghua University. Xiao Yezi. Katulad mong world class na henyo sa physics, nagbigay ka ng karir mo para sa pamilya. Siguradong may pinagsisisihan ka. Kung ganito kasansiro ang alok ng Jinhua University sa'yo ngayon, hindi mo bag tanggapin na lang? Pero kapag nagtrabaho na ako, bata pa si anak, sino ang mag-aalaga sa kanya? Nandito naman ako, di ba? Anong hindi pwede? Nakikitira na nga ako sa inyo, istorbo na ako. Busy pa sina uncle at auntie ngayon. Kayo ang kailangang alagaan. Karangalan kung dito ka tumira. Xiao Yezi. Hindi mo alam kung gaano ko hinintay ang araw na ito. Itong mga nakaraang araw, naglalaba ako, nagluluto. Alin ba rito ang hindi ko nagawa ng maayos? Ang pag-aalaga pa ng bata, kayang-kaya ko. Ikaw kasi, lieutenant ka na sundalo. Araw-araw ka pang gumagawa ng gawaing bahay. Xiao Yezi. Para sa'yo ko ginagawa lahat to, bukal sa loob ko. Alam mo naman kung ano ang nararamdaman ko sa'yo. Di ba? Xiao Yezi. Nasa isip mo pa rin siya. Gusto mo pa rin bang bumalik? Gihwa. Gihwa. Bakit? Napaparito ka rin ba para pagtawanan ako? Wala naman, ano ka ba? Dala ko lang pagkain para sa'yo. Sinabi talaga ni Guihua bago siya umalis. Kung wala siya, ako ang bahala sa'yo. Sinabi niya nga, pero kahit na ako ang inutusan niya. Araw-araw pa rin siyang nagtatrabaho ng sobra. Umaasang makakauwi agad. Para siya mismo magluto para sa'yo. Hindi naman niya sakin sinabi iyang mga yan. Kailangan pa bang sabihin yan? Si Guihua, araw-araw, ikaw lang iniintindi. Lahat kami, mga barkada mo, kita naming lahat. Kung titignan mo lang siya ng mas matagal kahit sandali. Malalaman mo rin sana, kung gaano kahalaga ka sa kanya. Qingshan. Suotin mo to. Malakas ang hangin sa labas, mag-ingat ka baka magkasakit ka. Qingshan, bukas, pwede mo ba akong samahan manood ng scene? Qingshan. Itong ballpen na to, inipunan ko ng kalahating taon, ng sugar ration bago ko nabili. Tingnan mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, huwag mo akong buluhin. Qingshan. Siyang yang, nagsisisi na ako.
Pupuntahan ko siya sa syudad para balikan. Kinshan, may bago nang buhay si Gihwa. Bitawan mo na siya. Lixiang yang, kaibigan ba talaga kita? Kaibigan mo ako. Pero gusto ko rin si Gihwa. Ulitin mo nga, Kinshan, kahit patayin mo pa ako ngayon, sasabihin ko pa rin. Ikaw talaga ang hindi marunong magpahalaga. Ang bait-bait ni Gihwa. Maganda na, masipag, maalaga pa. Sa baryo, ang daming lalaki ang gustong pakasalan siya. Nung una ko siyang nakita, hindi na ako makatingin sa iba. Swerteng-swerte ka nga. Ikaw ang napangasawa niya. Ikaw, abot kamay mo nang natatanggap ang kabutihan niya. Ano bang tingin mo sa kanya? Ginawa mo siyang gamit, ginawa mong katulong. Pati pag-aasikaso, pinaubaya mo pa sa kanya. Yang si Chen Yufang. Alam mo ba, araw-araw nakikita ko kung gaano ko naawa kay Gihwa. Nga. Dati ang ganda-ganda ni Gihwa. Nakakasilaw yung kagandahan niya. Bakit nung napangasawa ka, naging ganito na siya? Tinabi na niya ang mga magaganda niyang bestida. Pinatabas ang mahabang buhok niya. 5 taon na. Wala siyang biniling bagong damit. Pero taon-taon, nagninit siya ng sweater para sa akin. Taglamig. Natatakot siyang ginawin ako, buong gabi siyang nananahin ng sapatos ko, puno ng sugat at dugo ang mga daliri, pero hindi siya tumigil. Si Gihwa dati. Ibinigay na sa akin ang buong puso niya. Pero ako, hindi ko man lang siya nagawang tingnan. Ako ang nagkamali sa kanya. Bibili ako ng tiket papunta sa city para humingi ng tawad. Hahanapin ko siya. Xiao Yezi. Nasa isip mo pa rin siya. Gu Kingshan, ang sakit na iniwan mo sa akin, masyado nang malalim. Basta pumikit ako. Naaalala ko pa rin lahat ng sakit. Hesheng. Ngayon, wala pa talaga akong tapang na magsimulang muli. Pasensya na. Xiao Yezi. Huwag ka nang mag-sorry. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ako lang ang naging padalos-dalos. Pero pinapangako ko, ako si Lin Hisheng. Hinding-hindi ako magiging katulad ni Gu Qingshan na walang kwenta. Kaya kung maghintay, 1 taon, 10 taon, 20 taon, 30 taon pa, nariyan lang ako palagi sa tabi mo, hanggang sa matutunan mo akong mahalin. Kuya, ayos na ba ang kaso mo sa opisina? Anong kaso? Wala yon. Hay nako, tumayo ka na dyan. Kuya, kung gusto mo talagang mapasagot si ate, huwag mong itago sa kanya. Ate, kakapanganak mo lang tapos nagmamadali kang bumalik. Yung kuya ko, hindi na nakatiis maghintay na gumawa ng report, kaya kinuha na lang agad ang sasakyan ng army. Ayon, nagalitan tuloy ng matindi. Xiao Yezi. Huwag mo siyang paniwalaan. Hindi naman talaga ganon kaseryoso. Ate, Huwag ka na masyadong mag-alala. ang mahalaga, nabalik ka na namin dito sa syudad. Yung kuya ko, sobrang saya pa niya, hindi niya mapigilan sarili niya. Hindi mo alam. Nung nandoon ka pa sa probinsya, grabe yung pag-aalala ng kuya ko sa'yo. Buwan-buwan nagpapadala siya sa'yo ng kung ano-ano, maling asukal at gatas ng trigo. Mga ganoon, lahat yun, siya ang nagpapadala. Uy, nabulalas ko tuloy. Sabi nga nila, ang pinakamagandang paraan para makalimot sa nakaraan ay simulan ang isang bagong pag-ibig. Ako, dapat siguro kalimutan ko na rin ang sakit at lakasan ang loob tanggapin ang bagong kaligayahan sa buhay ko. Narinig niyo na ba? Kagabi sa grupo natin, may babaeng youth volunteer na tumakas. Si Chen Yufang yun, wala man lang siyang transfer order, tumakas na lang basta, grabe ang kapal ng mukha. Kasama ko pa siya sa grupo. Buong araw tamad, ayaw magtrabaho. Tapos walang hiya pa. Nakikipaglandian sa lalaki ni Comrade, yung trabaho sa bukid. Si Comrade Ye lang ang gumagawa. Para sakin, ang mas nakakainis, yung manhid na lalaki na yun pa rin. Pinaalila ang asawa niya, para pagsilbihan yung babae. Sobrang bulag, wala talagang konsensya. Gihwa, bumili ako ng pulang asukal para sayo at gatas na malted. Noon talaga ang tanga ko. Hintayin mo ako. Pupunta ako dyan sayo ngayon.
Simulan natin muli. Sa pagkakataong ito, pangako, gagawin ko ang lahat para maging maayos ang buhay natin. King Shan, hindi ko dapat ginawa yung pag-alis ko ng walang paalam. Pero sobrang galit ko din nun. Pwede mo ba akong batiin? Nang maligayang kaarawan ngayon, pag ginawa mo iyan, patatawarin na kita. Maligayang kaarawan. Alam ko naman, mahal mo pa rin ako kahit paano. Nagluto ako ng pansit na pampahaba ng buhay. Sabay tayong kumain. Gihwa, kahit alam kong, pag nagpakita ako, tiyak na mapapatawad mo pa rin ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging malamig gaya ng dati. Kakalagpas lang ng mabigat na pinagdaanan mo. Wala ka pang masyadong pinag-aralan. Siguradong mahirap para sa'yo dito sa syudad. Ngayong kailangan mo talaga ako. Hintayin mo ako. Diyan na agad ako. Di ba sinabi ko na, mga bagay na ganito, ako na ang bahala. Gagatas lang naman ng bata. Parang ang laki ng problema mo dyan. Akala mo kung ano na. Kasama ko si Ye. Simula ngayon, ako ang nurse mo. Ako rin ang mas nakakatanda sa'yo sa trabaho. Kailangan makinig ka sa akin. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, alagaan mo ang sarili mo. Ako bahala sa lahat dito sa bahay. Ilang araw na. Si Heshing halos walang tulog. Kakaalaga sa akin at sa baby. Para na niyang tunay na anak ang turing sa baby natin. King Shan, parang may mataas akong lagnat. Pwede mo ba akong bilhan ng gamot sa health center? Kaunting sipon lang, utusan mo na agad akong bumili ng gamot para mo namang prinsesa ng hasyenda. Mag-init ka lang ng tubig, magaling ka na, wag nang mag-inarte. Fang, narinig kitang bumahin kanina. O siya, inumin mo agad ang salabat habang mainit pa. Xiao Yezi, nagluto ako ng sopas ng abulon at kalapati. Kailangan inumin mo lahat. Utos yan. Sino ba ang nagpaluha sa'yo? Ako ba ang may kasalanan? Kung ayaw mo ng sopas na ito, bibili agad ako ng ibang ulam. Heshing. Heshing. Tayo. Magpakasal na tayo. Heshing. Tayo. Magpakasal na tayo. Ano raw? Gusto mong magpakasal tayo? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Di ka nagkamali. Sa mga nakaraang araw, lagi kong naiisip kapag nakakulong ka, sa nakaraan, hindi mo mabubuksan ang pinto ng kinabukasan. Imbes na mag-alala, kung ti paano kung noon. Mas mabuti nang maging matapang ngayon kahit isang beses lang. Tayo na sa City Hall magpakasal. Gusto mo? Ngayon na ba? Oo. Xiao Yezi. Takot ako na panaginip lang lahat ito. Pagmulat ko, wala ka na. Tara na sa registry office ngayon din. Pumayag ka, please. Gihwa. Gihwa. Sobra ko kasing na-miss si Gihwa. Ako lang ata ang nagkamali ng tingin. Tama nga, isang simpleng magsasaka na di marunong masyado. Paano siya makakasakay sa ganoong mamahaling kotse? Saka, sobrang mahal niya ako. Hindi siya gagawa ng bagay na ganyan ka-close sa iba. Siguro guni-guni ko lang talaga. Gihwa, alam ko, malamang malungkot ka ngayon. Namimiss mo rin ang mga araw natin dati. Huwag kang mag-alala, nandito na ulit ako. Malapit na tayong magkita. Sandali, dapat. Saan ko siya hahanapin? Noong kami na talaga, siya lang lagi ang lumalapit sa akin. Hindi pa ako nakapunta sa bahay nila, ni hindi ko nga alam kung anong street siya nakatira. Wala pa kaming kasal. Pagkatapos kumuha ng marriage certificate, sinamahan niya na lang akong tumira sa probinsya. Lahat ng mga sama ng loob na yon, hindi pa sinabi sa akin ni Gihwa kahit kailan. Ako ang naging palpak sa kanya. Gihwa, kahit saan ka man ngayon, hahanapin kita sa pagkakataong ito. Babawiin ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Sandali lang. Hindi dito yung daan papunta sa City Hall. Huwag kang kabahan.
Hesheng, anong binabalak mo? Dalhin kita sa isang espesyal na lugar. Xiao Yezi. Kung ano ang kaya kong ibigay sa'yo, siguradong yun ang pinakamaganda. Ngayon, pwede ka ng dumilat. Magandang araw, ate. Papa. Mama. Uy, Hesheng. Ito ay... Grabe ka. Ikaw ang taong laging laman ng isip ko ng 10 taon. Paano mo naisip ang ganyan lang kadali na magpakasal at kumuha ng marriage certificate? Tara na. Xiao Yezi. Simula pa estudyante tayo, tahimik na kitang minahal. Pero noon, may iba kang minamahal sa puso mo. Noon pa lang, sinabi ko na sa sarili ko, kaya kong maghintay. Pag dumating ang araw na makita mo, kung sino ba talaga ang dapat mong pagkatiwalaan. Pag natapos na ang pagluha mo, para sa mga taong hindi ka naman talaga mahal, pag-binal-ikan mo, at nakita mong nandito pa rin ako. Ngayon, natupad na ang pinakahihintay kong sandali. Kinshan. Hindi mo pa ako formal na. Hinilingang magpakasal. Puro forma lang yan. Ang boring. Ay nako, pakiusap naman sa'yo. Ayoko ng singsing, ayoko rin ng regalo. Ang gusto ko lang, lumuhod ka ng isang tuhod. At magtanong ka lang. Sabi nila, ang tuhod ng lalaki ay parang ginto. Gusto mo akong ipaluhod para sa'yo. Ang sabi mo, maarte lang ako. Ako. Lin Hisheng. Ngayon, sa ngalan ng pagiging sundalo, sumusumpa ako sa'yo. Una, hindi ko kayang itama ang nakaraan mo, pero sa hinaharap, hindi ko hahayaang madamay ka kahit konti. Pangalawa, ang anak mo, anak ko na rin. Ituturing ko siyang sarili kong dugo at poprotektahan hanggang sa lumaki. Pangatlo, ang mga pangarap at ambisyon mo, sisiguraduhin kong susuportahan kita ng todo. Kung gusto mong magtrabaho, ako na ang bahala sa mga gawaing bahay. Kung gusto mong magpahinga, sasamahan kita habang nililibot natin ang mga tanawin ng mundo. Yegwei Hua, kaibigan. Pahintulutan mo sana akong maging kasama mo habang buhay bilang kaagapay sa revolusyon ng buhay mo. Gihwa. Kaibigan, controlled military area po ito. Bawal pumasok ang hindi autorisado. Sorry po, pahingi sana ng konting saglit. Tingin lang, sandali lang po. Yung babae sa loob, baka po siya ang asawa ko. Kaibigan, sa loob po, si Colonel Lin. Nagpo-propose po sa girlfriend niya. Nagkamali ka ng tao. Colonel. Si Gihwa, parang, isang simpleng magsasaka lang na di marunong magsulat. Paano siya liligawan ng opisyal ng militar? Siguro nga, nagkamali ako. Sorry po. Pasensya na sa abala. Ako. anak. Eto, bracelet na ng angkan ng pamilya Lin. Noong araw, minana ko to mula kay Hesheng's lola. Ngayon, ikaw na ang dapat tumanggap nito. Tita, eto po. Isang set ng bahay sa compound dito sa Jing City. Cash na 6,888 pesos. Bisikleta, makina ng panahi, radyo. Hindi pwede. Tita, sobrang mahal na ng mga ito. Hindi ko kayang tanggapin. Magaling na bata. Ang swerte ni Hizyeng na nahanap ka niya. Ito ay biyaya para sa kanya. Bilisan mong tanggapin. Tanggapin mo na. Kayang-kaya itong ibigay ng asawa mo.
Mula ngayon, kabiyak ka na ng pamilya Lin. His Heng. Bilis, isuot mo na ang singsing sa asawa mo. His Heng. Bilis, isuot mo na ang singsing sa asawa mo. Sige. Kinshan, bago tayo magpakasal, hindi ba dapat pumunta ka sa bahay namin para makilala ang mga magulang ko? Bakit lagi mo ngang pinapansin ang mga ganitong walang kwentang tradisyon? Magpapakasal ako sa'yo. Anong kinalaman ng mga magulang mo doon? Pero, Tama na. Ako si Gu Qingshan, pinakaayaw ko makipagplastikan sa mga matatanda. Kapag pinilit mo pa akong makilala ang mga magulang mo, huwag na lang tayong magpakasal. Ay, CJ, ikaw ang masusunod. Hindi ko inakala na pinatawag ni Hesheng lahat ng magulang at kaibigan ko. Ganito pala yung pakiramdam na pinapahalagahan ng iba. Ako. Pumapayag ako. Ako si Igihua, papayag akong pakasalan si Lin Hesheng. Ako si Igihua, papayag akong pakasalan si Lin Hesheng. Ano? Ako si Igihua, papayag akong pakasalan si Lin Hesheng. kuya, ano pa hinihintay mo? Halik mo na ang ate ko. Yegihua. Anong ginagawa niyo dyan? Gu Qingshan, bakit ka nandito? Anong ginagawa niyo? Nagpo-propose. Naghalikan. Hindi mo ba nakikita? Alam mo ba na ang babaeng ito, siya ang misis ni Gu Qingshan? Ayon sa pagkakaalam ko. Hiwalay na kayo. Ikaw, Guching Shan. Guching Shan. Hindi pa kita napapanagot. Sa ginawa mong sakit kay Xiao Yezi, tapos ikaw pa mismo lumapit dito. Sinasabi ko sa'yo, pumayag na si Xiao Yezi. Sa proposal ko, akin na siya ngayon. Kung maglalakas loob ka pang guluhin siya, ako si Lin Hisheng. Hindi kita palalampasin. Itong lugar na to ay military restricted area. Pipiliin mo bang umalis mag-isa o tatawag ako ng tao para palabasan ka na? Itong lugar na to ay military restricted area. Pipiliin mo bang umalis mag-isa o tatawag ako ng tao para palabasan ka na? imposible yan. Mahal na mahal ako ni Gihua. Hindi niya gagawin yan. Gihua. Alam ko na nagdadamdam ka lang. Alam ko talaga na mali ako. Huwag ka naman ganyan. Pwede ba? Di ba sabi mo noon, hindi ko pa nga niluhod para mag-propose sa'yo. Gihua, samahan mo na ako. Xiao Yezi. Gihua. Alam ko namang hindi mo ako kayang bitawan. Huwag ka mag-alala. Si Fangfang, umalis na siya. Kung umalis man siya, wala naman akong pakialam. Alam ko, maraming beses na rin na nasaktan ka ni Fangfang noon. Ngayon umalis na siya, wala nang pipigil sa atin. Pwede na nating simulan ulit ang buhay natin. Ito rin ang gusto mo, di ba? So, sa tingin mo, umabot tayo sa ganito dahil kay Chen Yufang lahat, ganun ba? Sabi mo gusto mo akong dalhin. CJ, tatanungin kita. Mahal mo ba ako? Hindi ko alam. Pero, tutu, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Simula nang wala ka, hindi ako sanay. Siyempre hindi ka sanay, dahil nawalan ka ng isang libre na yaya. Gu Qingshan, hindi mo nga alam kung ano talaga nararamdaman mo para sa akin. Tapos maglalakas loob kang piliting bumalik ako sa iyo. Dati, kapag ganyan ka magsalita, sobra talaga akong matutuwa. Kasi dati, sobrang mahal kita na nakalimutan ko na sarili ko. Pero ngayon, hindi na kita mahal. Kaya umalis ka na agad. Huwag mo na akong guluhin. Hayaan mong tanggapin ko ang bagong kaligayahan. Gihua. Alam ko na galit ka pa ngayon. Ayos lang. Maghihintay na lang ako, hanggang sa wala na yung galit mo. Pero kahit galit ka pa, hindi mo pwedeng basta na lang pakasalan, kung sino lang para lang gumanti sa akin. Basta. Itong sinasabi mong basta sino.
Siya ang nakakaalala ng lahat ng gusto ko. Siya ang kumukumbida sa lahat ng mga kaibigan ko. Kompleto ang handog, maganda ang setup ng proposal. Binibigay niya yung paggalang na hindi mo man lang naibigay. At ikaw naman. King Shan, hindi mo pa nga ako opisyal na nililigawan. Puro porma, wala namang kwenta. Basta tandaan mo. Kapag pinakasalan mo ako, walang kainan, walang kitaan sa magulang, at lalong walang tinatawag mong handog. Gihwa. Sa mga nangyari noon, kasalanan ko yan. Pababayaran ko sa'yo. Sumama ka na sa akin. Hindi ako naniniwala na mahal mo ako ng 5 taon. Hindi ako naniniwala na kaya mo basta bitawan. 5 taon. 5 taon kong dahan-dahang nilimot ang damdamin ko sa iyo. Hanggang sa tuluyan na akong nawalan. Gu King Shan, malamig din ang puso. Napapagod din ang pagmamahal. Minsan, sobra kitang minahal hanggang sa handa akong ibigay lahat sa iyo. Pero ikaw, pinakasalan mo ako. Para lang pagtakpan, si Chen Yufang. Iniwan ko lahat para sumama sa iyo sa probinsya. Pero dinala mo pa rin siya dito para tumira kasama natin. Ginawa mo akong parang kasambahay. Pinagsisilbihan ko kayong dalawa. Sinaktan niya ako. Minura niya ako. Inalipusta niya ako. Ikaw naman palaging kumakampi sa kanya. Yung slot ko para ma-deploy sa probinsya, binigay mo pa sa kanya. Pero ako na nagdadalang tao, pinabayaan mo lang maghirap doon. At pati, dahil sa kanya, kaya mo pang talikuran ang sarili mong anak. King Shan, simula ngayon, hinding-hindi na ako makikipag-agawan sa kanya, para sa kahit ano paman. Nakikiusap ako, iligtas mo ang anak natin. Gu King Shan, lahat ng ginawa mo. Matagal nang naubos ang pagmamahal ko para sa'yo. Ngayon, sa puso ko, isa ka na lang, walang kwentang estranghero. Kahit tumingin pa ako sa'yo ng sandali, nakakadiri na talaga. Kaya, pakiusap, umalis ka na agad. Lumayo ka sa akin. Kasamahan, pakiusap lumayo ka. Kasamahan, pakiusap lumayo ka. Gihwa. Hindi ko talaga kayang bitawan ka ng basta-basta. Sa totoo lang, kahit simpleng handaan lang ayos na. Hindi na kailangan pang maghanap ng magarang barong at gown. E paano naman pwede yun? Ang ibibigay ko, si Lin Hisheng para kay Ye Guihua. Dapat yung pinakamaganda. Sa harap ng maraming tao, lantaran kayong magkaswitan. Wala ba kayong hiya? Si Guihua ngayon ang fiancé ko. Kung hahalikan ko siya, ayos lang, makatarungan. Anong pakialam mo? Hindi ka pa rin ba tapos? Sinusundan mo na ako ilang araw na. Ngayon pipili lang ako ng isusuot na pangkasal. Susunod ka pa rin? Hindi pa naman kayo kasal. May karapatan pa rin akong lumaban. Handa akong maghintay hanggang bumalik ang loob mo sa akin. Bahala ka. Hesheng, sa tingin mo, alin ang pinakabagay sa akin? Ang Guihua ko, kahit ano ang isuot mo, bagay sa'yo. Suotin mo kung ano ang gusto mo. Dati tinanong din niya ako ng ganyan. King Shan, sa tingin mo, bagay ba sa akin suot ko? Kahit ano lang. Ano man isuot mo, pareho lang. Noon, lahat ng lambing at pagdepende niya, binigay niya lahat sa akin. Lahat ng lambing at pagdepende niya, binigay niya lahat sa akin. Ngayon, iba na ang ginagawa niyang ganun. Xiao Yezi. Gusto mo ba to? Gusto mo bang subukan? Hindi niya gusto. Hindi niya gusto. Si Gihwa simulat sa pool simple lang talaga. Hindi naman niya gusto yung mga ganyang, masyadong makulay na estilo.
Mali ka. Gusto ko. Matagal ko na itong gusto. Ito, sa akin ba talaga ito? Ang ganda naman. Xingshan kuya, ang ganda talaga. Salamat ha. Para sa'yo yan. Kasama sa pagbili ng pulang scarf, may libreng ganito. Isuot mo na. Ang ganda talaga. Ayoko rin naman, ng sobrang matingkad. Lahat ng binibigay kay Fang Fang, laging bago at maganda. Para kay Gihua, lagi na lang, puro mumurahin o panapis na lang. Gu Qingshan, Bakit mo ginagawa ito? Miss, pakitulong akong kunin lahat ng to. Wow! Ang ganda-ganda naman. Guihua. Ang bride ko. Ang ganda-ganda mo. bakit, ang puso ko, ang sakit-sakit nito. Ang mahal naman ito. Hesheng, baka wag na lang. Ako na ang bibili para sa'yo. Ako ang bibili. Gu Qingshan. Outsider ka lang. Anong karapatan mo? Nabilhan ng wedding dress ang fiancé ko? Bibilhin ko itong wedding dress na to. Tsaka, para sa bride ko. Kumpletuhin mo lahat ng gamit, hand bouquet, corsage, sapatos at medyas. Walang kulang. Mamaya, pupunta pa tayo sa gold shop para bumili ng set ang alahas para sa'yo. Miss, Ang swerte mo, mahal ka talaga ng asawa mo. bakit? Bakit kapag nakikita ko si Gihua, kasama ang ibang lalaki, sobrang sakit ng dibdib ko, sobrang sakit ng dibdib ko. Baka naman noon pa. Maganda ba? Matagal na pala kitang minahal. Qingshan, binili ko talaga to ng special sa may Eastgate, sa lumang shop na iyon para sa'yo. Bilisan mo, habang mainit pa, kainin mo na. Ye Gihua, araw-araw kang maagang pumupunta, hindi ka ba naistorbo? Para sa taong mahal ko, bibili ako ng almusal. Masaya na nga ako eh. Sige na, kain ka na. Dati, bawat effort mo para sa akin. Doble ko talagang sinusuklian. Ngayon, bumalik ka na naman sa dati mong trabaho sa logistics department. Ako naman ngayon ang manliligaw sa iyo, parang nung niligawan mo ako dati. Ye Gihua, Bakit nandito ka na naman? Lin Hesheng, putangina mo. Ano bang pinaglalaban mo? Ano bang pinaglalaban mo? Ako? Nababaliw ako. Eh ikaw, anong ginagawa niyo kanina? Fan ko siya. Kung gusto naming maghalikan, maghahalik kami. Kung gusto naming magyakapan, magyayakapan kami. Kalayaan ko yan. Wala kang karapatan manghimasok. Ang tagal na ng nakaraan natin, magdadamdam ka pa ba? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Bago na ang buhay ko ngayon. Kung hindi mo ako mahal, marami pang ibang nagmamahal. Gihua, aminado ako, nagkamali talaga ako. Please, wag mo naman akong tratuhin ng ganito, pwede ba? Binilhan pa kita ng paborito mong pagkain. Hindi ko kailangan yan. Pakisuyo, wag mo na kaming guluhin pa ulit. Kung hindi, wag mo akong sisihin kung maging masama ako. Gihua. Please. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon.
Tara na. Ano bang problema nung lalaki na yun? Ay, Temle. Sigurado ako, pinabayaan niya asawa niya. Kaya nagsisisi siya ngayon. Mga ganyang lalaki kasi, karapat-dapat lang eh. Pala ko. Pag nakikita mo yung mahal mo, kasama ng iba. Ganun pala kasakit sa puso. Gihwa, Gihwa, Qingshan kuya, ako to. anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Qingshan kuya, mula nung iniwan kita, mas malala pa sa hayop ang buhay ko. Walang makain, walang maisuot, ni walang matuluyan, kahit mabasa sa ulan. Alam ko, nagkamali ako, hindi ko dapat hinusgahan kaagad. Pwede ba nating subukan uli? Chen Yufang, pag nagkamali ka, dapat mong harapin ang parusa. Dati, paano mo ba tinrato si Gihwa? Ayan na ang balik ng karma mo. Umalis ka na. Ayokong makita ni Gihwa na may koneksyon pa kami. Gu Qingshan, anong ibig mong sabihin? Talaga bang minahal mo na si Ye Guihua? Mahal ko siya. Matagal ko na siyang mahal. Ako lang pala ang hindi nakapansin. Hindi ako naniniwala. Dati, pag sinaktan o pinaginitan ko siya, lagi kang kasama ko at kakampi. Paano mo siya magugustuhan? Ako pala yung bulag at manhid. Ngayon, malinaw na sakin lahat. Umalis ka na. Ayokong makita ka pa ulit. E ano ngayon kung mahal mo siya? Ikinasal na siya sa iba. Sa mata niya, ikaw ay para ka lang asong ayaw niyang lingunin. Gusto mong mamatay? Qingshan kuya. Basta, tulungan mo akong makapasok sa kolehiyo. Tutulungan kitang mabawi si Ye Guihua. Akala mo ba susunod pa rin ako sa'yo? Tulad ng dati. May anak sa labas si Lin Hizheng. Pakakasalan niya si Ye Guihua. Gusto lang niyang gawing stepmom ito. Yung batang iyon, siguradong anak ni Lin Hizheng, sa ibang babae. Pakakasalan niya si Ye Guihua. Gusto lang niyang gawing stepmom ito. Hayop talaga yung lintek na yon. Nung nag-propose, sobrang kunwari in love. Yung pala, gusto lang palang gawing katulong si Gihwa. Nakatago pa. Lin Hesheng, ang galing mo talagang magplano. May anak ka na pero nilalapit mo pa si Gihwa. Gusto mo ba siyang mag-alaga ng batang yan, na gawing stepmom? Gu Qingshan, hindi mo naman talaga iniisip na lahat ng tao pareho sa'yo. Na ang pag-aasawa ay para lang makakuha ng libreng kasambahay. Si Xiao Yezi, tao siya, may pangarap, may sariling career at independent. Hindi siya pag-aari ng kahit sino, lalo na hindi siya yung tao na ang alam lang ay maglaba, magluto, alagaan ka at si Chen Yufang. Si Xiao Yezi, siya na ang aking mahal. Buong buhay ko siyang poprotektahan. Mamahalin ko siya. Ikaw naman, sige, yakapin mo na lang yung pagsisisi at panghihinayang mo. Matanda kang mag-isa. Ate Zhang, Tara na. Kuya Qingshan, sobrang mahina mo naman. Kung gusto mong balikan si Ye Guihua, Kailangan magsipag ka ng todo. Lin Hesheng, si Gihwa ay akin. Walang sinuman ang makakaagaw sa kanya sa akin. Sir, may malaking problema. Kung gusto mong mabuhay ang bata, punta ka sa likod bundok ng Jinghua University, hintayin mo ako doon. Gu Qingshan. Gu Qingshan, ilagay mo muna ang bata. Mag-usap tayo. Mag-usap. Lin Hesheng, alam mo ba kung ano ang gusto ko?
Ibalik mo si Gihwa sa akin. Kung hindi, itatapon ko siya ngayon din. Gu Qingshan. Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Walang masigit pa sa akin na alam kung ano ang ginagawa ko. Minahal ako ni Gihwa ng 5 taon. Ano ka ba sa buhay para agawan mo ako sa kanya? Bago pa kami ni Gihwa, nagkaroon din kami ng isang anak. Ako ang naging dahilan kung bakit nawala siya, kung buhay pa siya. Siguro kasing edad na niya ang batang ito. Ikaw, isang kung sinong lalaki lang. Anong karapatan mong hayaan si Gihwa na mag-alaga sa batang ito? Gu Qingshan. Huwag kang padalos-dalos. Anak mo siya. Anak mo siya. Para lang iligtas ang batang yan, kaya mo nang magsinungaling ng ganyan. Kung ganoon siya kahalaga sa'yo, ibalik mo si Gihwa sa akin. Huwag kang gagalaw. Gu Qingshan. Hindi si Guihua parang gamit na pwedeng ipagpalit. Pinili niya ako dahil mahal niya talaga ako. Pag sinaktan mo ang batang yan, habang buhay kanyang hindi mapapatawad. Lin Hesheng, tama na yung mga ganyang salita mo sa akin, walang kwenta. Bibilang ako hanggang 3. Pumili ka. 3. 2. Isa. Tigil. Gu Qingshan, ibalik mo ang bata sa akin. Ibalik sa'yo. Gihwa. Hindi ka pa nga kasal sa kanya, nagpupumilit ka nang maging stepmom ng anak niya. Paano naman ang anak natin? Nakalimutan mo na ba siya? Nakalimutan mo na ba siya? Ito ang anak natin. Baka akala mo maniniwala ako. Gu Qingshan. Kahit kaninong anak siya, ibalik mo lang muna ang bata sa akin. Pwede ba? Masyadong delikado dito. Nakikiusap ako sa'yo. Masakit dito. Ngayon ko lang napagtanto. Matagal na pala akong umiibig sa'yo. Magsimula tayong muli. Pwede tayong magkaanak ulit. Sabay nating mahalin at alagaan. Pwede ba? Pwede ba? Xiao Yezi. Sira ulo na siya ngayon. Wala na siyang pinapakinggan. Ililigtas muna natin ang bata bago ang lahat. Alam ko naman, mahal mo pa rin ako. Ibigay mo ang bata sa akin. Sasama ako sa'yo. CJ. Ayos lang, baby, okay ang bata. Bakit nga ba ganito na lang, ang pag-aalala ni Gihwa sa batang ito, baka nga totoong. Ingat! Xiao Yezi. Gihwa. Buti at ligtas ka. Ngayon, dahil sa mga buhos ng ulan, malambot at madaling gumuho na ang bundok. Kailangan nating umalis agad. Gihwa. Iligtas mo ako. Kaya kitang protektahan kasama ng anak, pababa sa bundok. Xiao Yezi, huwag mo na akong alalahanin. Yakapin mo ang bata at umalis na kayo. Bilisan mo, lumabas ka na dali. Bilisan mo. Tayo na. Sabay tayong bababa.
King Shan, mula ngayon, hindi ko naagawa ng kahit anong bagay si Gihua. Pakiusap, tulungan mo ang anak natin. Ayyyy. Kuya Chingshan, masakit ulo ko. Malapit na ba akong mamatay? Gihua, noon ba parang ganito ka rin? Walang magawa. Ubod ng lungkot. Karma talaga ito. Gising ka na. Matibay talaga ang buhay mo, nahulugan ka pa ng malalaking bato. Kung hindi ka naligtas agad, malamang patay ka na. Dosi, nasaan ang nagligtas sa akin? Ang sinasabi mo ba ay yung forest ranger? Dinala ka niya dito sa ospital, tapos umalis na siya. Hindi pala si Gihua ang nagligtas sa akin. Ano nga ba ang inaasahan ko? Gihua, nandito ka na. Alam ko na. Alam ko na sa loob-loob mo, hindi mo pa rin ako kayang kalimutan. Gu King Shan. Huwag ka masyadong ma-pride. Pumunta lang talaga ako para sabihin sa'yo. Totoo talaga, hindi na kita mahal. Simula ngayon, pakiusap, huwag mo na akong guluhin. Mas gusto mo pang maging stepmom nung batang apelyidolin kaysa bumalik sa tabi ko. Tingnan mo na. Yung batang sinasabi mo. Anak mo iyon, Gu King Shan. Sarili mong laman at dugo. Ipinanganak noong 1978 sa ospital ng Fenyang. Nanay niya. Ye Gihua. Anak ko to, impossible. Kung anak ko to, bakit si Lin Hesheng? Sobrang concern. Dahil mahal talaga niya ako. Kaya niyang tanggapin lahat ng tungkol sakin. Suportahan lahat ng desisyon ko. Eh ikaw? Dala mo lang sakin puro sakit. Pati anak mo mismo, hindi mo pinatawad. Hindi totoo yan. Ako. Noong panahong yon, hindi ko alam. Hindi ko alam na, anak ko pala yon. Gihua. Sobrang mahal lang talaga kita. Sobrang gusto lang kitang bumalik sa tabi ko, kaya napatanga ako sa galit ko. Gihua, kung anak natin talaga siya, dalhin mo siya dito. Nangangako ako, aalagaan ko, kayong mag-ina. May mukha ka pang banggitin ang anak. Noong nanganak ako, nasaan ka? Ano ba ang sinabi mo kay Fang Fang? Nakalimutan mo na ba yun? Saka yung anak na yon, ayoko na rin siya. Wala na. Wala ka sa tamang katayuan para maging ama ng bata. Isa lang ang ama niya, si Lin Hesheng. Kapag ginulo mo pa ako, ipapabarangay na kita. Ye Gihua, Ligihua, pagsisisihan mo ito, isa ka lang, magsasaka na high school lang ang natapos. May anak pang kasama. Sino ba si Lin Hesheng? Isa siyang opisyal sa militar. Gusto ka lang niyang paglaruan. Kapag nagsawa na siya sa inyo, itatawid niya lang kayo, iiwan din kayong mag-ina. Gu King Shan. Sa mundong ito, ikaw lang ang kayang kumalas sa amin ang anak ko. HMM. Pabubusog din ako sa tao. Ang tanda mo na, nakikipag-agawan ka pa sa mga bata sa lambing. Basta may sakit, dapat inaalagaan ng mga mahal sa buhay. Sige na. Ipagpaprutas kita ng mansanas. Guihua, sobrang mahal talaga kita. Ang makasama ka, ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko. Gihua, hindi kita susukuan, sigurado ako. Nababawiin kita kahit anong mangyari. Anong kakainin natin ngayong gabi? Kung anong gusto mong kainin, yun ang kainin natin. Gihua, talaga bang hindi mo na ako mapapatawad? Sinabi ko na sa'yo ng malinaw. Malapit na akong ikasal. Malapit na talaga akong ikasal. Pakiusap, huwag mo na akong guluhin. Dati bulag ako. Hindi ko alam ang halaga mo, nagkamali talaga ako. Simula ngayon, araw-araw akong nandito, liligawan kita ulit dito, hanggang sa mapatawad mo ako, at tanggapin ang proposal ko. Gu King Shan. Wala namang tao ang naghihintay lang sa parehong lugar para sa iyo habang buhay.
Gihua, Kuya Chingshan, ilang taon mo nang ginagamit ang style na yan, hindi ka pa ba nagsasawa? Noong niligawan mo ako dati, ganito ka rin, ngayon ginagamit mo na naman, kay Ye Guihua ang drama mo. Sweetheart, sino naman to? Isang gustong manligaw sa akin. Pero hindi ko siya gusto. lumayo ka sa akin. Malapit nang dumating si Gihua, ayokong magkamali siya ng akala. Ye Guihua, Ye Guihua. Ngayon puro siya na, lang nasa utak mo, Ye Guihua pa rin, ano? Kapag narinig kitang, nagsasabi pa ng masama tungkol kay Ye. Gihua, hindi talaga kita papalagpasin. Ikaw. Bahala ka na nga. Hindi na kita papatulan, sa ugali mong parang asong nawalan ng amo. Kuya Leo. Narinig ko kasi, sa Jinghua University, may bagong professor na babae na galing abroad, sikat sa buong mundo sa larangan ng akademya. Sabi nila siya ang nag-set ng exam ngayong taon. Pati mga miyembro ng National Academy, nagtatanong din sa kanya. Grabe, world class talaga ang professor na ito, wala tayong laban dyan. Narinig ko pa. Mamayang hapon siya pa ang magbabantay ng exam room. Kung makakapit lang ako dyan, at maging estudyante niya, nako. Sige Gihua na. Probinsya ng hindi marunong mag-aral, kahit mag-alay ng sapatos sa akin, ayoko pa rin, madumi. Ye Guihua. Yung babae sa maintenance, department lang siya, pero parang professor ang ayos niya. Ang tagal nating hindi nagkita, Ye Guihua. Oh, kumusta? Okay ka ba sa trabaho mo bilang janitress sa maintenance department ng school? Ano naman ang ipinagmamalaki mo? Dahil lang ba napangasawa mo ay sundalo? Dilatan mo ang mga mata mo, tingnan mong mabuti. Eto. Kilala sa buong Maynila, si Kuya Leo. Yung mga kotse nila, 4 agad sa garahe nila. May shares pa siya, sa West Avenue Mall, kapag nakapasok ako sa university, at naging apprentice, nung sikat na, babaeng professor na yun. Unang gagawin ko, ipapapatanggal talaga kita, dito sa maintenance department, walang silbing tagalinis. Napakakitid ng utak mo. Ikaw, Kuya Chingshan, sinaktan mo ako. Dahil lang kay Ye Guihua, sinaktan mo ako. Sabi ko naman sa'yo. Kapag nakita pa kitang, inaapi si Gihua. Hindi talaga kita papatawarin. Kuya Leo, sinaktan niya ako, tulungan mo ako. Tere na. Itulak nyo lahat ng mga to, mga tagalinis at naghihingi lang ng tulong. Palabasin nyo na lahat, opo. Huwag nyo abalahin ng exam ng sweetheart ko. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang. Manggulo pa, tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Hesheng. Bakit ka nandito? Ngayon ang entrance exam. Ang unit namin ang naka-assign sa seguridad. Lahat ng manggugulo sa exam room, dalhin nyo na agad pababa. Sino ang magtatangkang magmatigas? Si Kuya Leo kilala sa buong Maynila, anak mayaman siya dito. Kuya Leo, bilisin mo, paalisin mo na sila. Ginoong opisyal, nagka-misunderstanding lang po lahat to. Alis na, mabilis. Ngayon, hindi ko naman lang, karapatang tumabi sa kanya. Ye Guihua. Kung puro ka lang aasa sa lalaki, anong laban mo? Kung may abilidad ka, sana gaya ko, makapasok ka sa university ng patas, isang taong hindi marunong mag-aral. Professor Ye, talagang dumating kayo. Professor Yi, sa kaliber niyo sa akademya, kahit para lang gumawa ng exam, malaking karangalan na para sa amin. Hindi ko akalain, na mismong kayo ang magbabantay sa exam room. Ano? Si Ye Guihua pala ang professor na galing abroad. Si Ye Guihua pala ang professor na galing abroad. Si Gihua, hindi ba? Parehas lang tayo, maintenance staff lang siya. Noon, itinago ni Guihua ang tunay na pagkakakilanlan, at sinamahan kanyang mag-fieldwork, natatakot lang siyang mawalan ka ng tiwala at ma-insecure kapag nalaman mo ang katotohanan. Dati, nagustuhan ko si Fang Fang. Dahil may pinag-aralan siya. Guking Shan, ang tanga-tanga mo talaga. Ano? Nakikita mo ngayon kung gaano kagaling si Guihua sa karera niya, maganda ba pag ganyan siya? Maganda. Sobrang ganda. Noon. Inabandona ni Guihua ang kanyang karera para samahan ka sa hirap, pero ikaw, tinapakan mo ang pagmamahal niya. Paulit-ulit mo siyang sinaktan, iniwan mo siya.
Gu Qingshan. Ang nagmamahal sa'yo na si Ye Guihua ay parang isang nilalang na nawala ng sarili, isang manikang sunod sa nyere na lang siya. Pero kapag siya ay nasa tabi ko, doon lang talaga, sumisikat ang kanyang liwanag. Sinasabi mo tong mga bagay na to sa akin. Para lang talikuran ko siya, di ba? Tama ka, Xiao Yezi. Kapag sumama ka sa akin, mas magiging masaya ka sobra-sobra, kumpara nung kasama mo siya. Gu Qingshan. Limutin mo na. Pasensya na, Gihua. Kung hindi dahil sa akin, maaga mo sanang nahanap ang kaligayahan. Kahit saktan mo man ako, sigaw-sigawan mo man ako. Hindi ako lalaban, dahil may utang ako sa'yo. Hindi mo kailangang mag-sorry sa akin. At hindi rin kita sasaktan o mumurahin, dahil tuluyan ko nang binitawan ka, kahit magalit pa ako sa'yo ngayon. Pakiramdam ko sayang lang oras ko. Talagang wala na bang pag-asa para sa ating dalawa? Totong wala na talagang nararamdaman, kang kahit. Konti para sa akin. Tayo, wala na talagang pag-asa. Ye Guihua, ikaw talagang nakakatuwa. Inagaw mo pa. Si Kuya Qingshan sakin, wala siyang sinasabi. Ngayon, isa ka pa, sa mga nagbalik mula abroad na propesora. Bakit parang sa'yo gamaan lahat ng bagay? Mamatay ka na lang. Mamatay ka sana. Qingshan. Qingshan. Dalhin niyo siya palayo. Qingshan. Qingshan. Gihua, lahat ng pagkukulang ko dati. Pero ngayon, seryoso na ang pagmamahal ko sa'yo. Qingshan. Doktor. Kumusta na siya ngayon? Nailigtas naman ang buhay niya. Pero yung sugat sa ibaba ng tiyan niya, na-damage ang reproductive system. Hay, mukhang, hindi na siya magkakaroon ng sarili niyang anak. Hindi mo na kailangan akong damayan. Karma ko na ito. Napasyalan ba rito si Gihua? Ngayon, abala si Guihua. At saka, ayaw na talaga niyang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa'yo. Tama rin naman siguro. Ako ngayon. Sa puso niya, baka nga hindi man lang ako ituring na isang bisita. Qingshan, hindi ba naibalik ka na dito sa syudad? Bakit kailangan mo pang bumalik dito? Dahil dito lang. Parang nandito pa rin. Siya sa tabi ko. Katulad noong dati. Nakauwi ka na. Bilis, maghugas ka ng kamay, kakain tayo. Lahat ng niluto ko ngayon, mga paborito mong ulam. Sige, ako na. Mama. Ito na naman kinakain mo. Mag-ingat ka, baka masirang ngipin mo niyan. Yan ang binili ni Papa. Hala, maliit na traidor ka ha? Hindi ba napag-usapan natin? Isang piraso lang ang kakainin mo? Oo nga. Ayoko. Ayoko. Gusto ni Nyunyo kumain ng dalawa. Oh, tama na yan. Pag nagpatuloy ka pa, malalate ka na sa daycare. Halika na. Baba ka na, Nyunyo. Tara na. Gihua. Ngayon. Ika-negatibo 1,825 na araw na. Simula nang umalis kayo ng anak natin. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Parang walang pinagkaiba 5 taon na ang nakalipas. Magaan pa rin ang hangin. Ang pagkamiss ko sa'yo. Hindi nabawasan kahit kaunti. Akala ko dati, ang pagkawala mo na ang pinakamabigat na parusa. Ngayon ko lang naintindihan. Sa buong natitirang buhay ko,
Ang araw-araw na pananabik. Ang tunay na pagpapahirap. Gihwa, dati ako. Naging buo ang pagmamahal mo sa akin. Pero sa huli tayong dalawa, wala na talagang kasunod.